you feel all alone in this world and there's nobody to count your tears, just remember, no matter where you are, Allah knows. Allah knows. When you're carrying a monster load and you wonder how far you can go, with every step on that road that you take, Allah knows. Allah knows. No matter what, inside or out, there's one thing of which there's no doubt. Allah knows. Allah knows. And whatever lies in the heavens and the heavens, every star in this whole universe, Allah knows. Allah knows. When you find that special someone, feel your whole life has barely begun, you can walk on the moon, shout it to everyone, Allah knows. Allah knows. When you gaze with love in your eyes, catch a glimpse of paradise, and you see your child take the first breath of life, Allah knows. Allah knows. No matter what. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ako'y nagpapakukup mula sa Allah laban sa lahat ng kasamaan. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa dakilang tagapaglikhang Allah subhanahu wa ta'ala, at kapayapaan sa lahat ng kanyang mga sugo at propeta, higit sa lahat ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sa lahat ng mga tao na sumusunod sa kanyang aral at gabay sa buhay mula dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. At muli ang ating palatuntunan ay sumasa inyo sa impapawid dito po sa DWJJ, ang himpilan ng radyo ng bansang pagkakaisa. Dito lang po yan sa 684 kHz sa inyong mga AM band. At ako pa rin po ang inyong lingkod, ang inyong kaibigan sa impapawid, Kamar bin Yaqub Sabdullah, ang nag-aanyaya muli sa inyo sa ating Muslim Hour, sa ating Islamikong programa, ang Islamic Awareness. At syempre po ang ating pagbati o pandaigdigang pagbati ng mga Muslim sa ating mga kapatiran ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At ganoon din po sa lahat ng ating mga suki ng mga na nakikinig sa ating palatuntunan, at palagi ang nakikinig. Ang pagbati natin ng mapayapang hapon sa inyong lahat at maligayang pakikinig at panonood sa ating palatuntunan. At ganoon din po ang ating salam ay pinaabot pa rin natin dyan sa mga kapatiran dito po sa Kalakhang, Cabanatuan City, dyan po sa Barangay Imelda, Cabanatuan, dyan po sa Resdiles, dito po sa may isla, Barangay Isla. At salam sa inyo dyan. At itong darating na Pebrero 26 at 27 ay magkakaroon ng pag-iipon-ipon ng ating mga kapatiran. Diyan po yan dyan sa gawing Barangay Isla, sa ating masjid, sa ating mosque dyan. At syempre ang ating mga kapatiran na nagmumula pa sa iba't ibang mga lugar ay tayo po ay eager sila na bumisita dito sa ating lalawigan, especially dito po sa Cabanatuan City, ang paboritong city na kanilang inaasam-asam na marating mula sa iba't ibang uri, iba't ibang parte ng ating lugar sa Mindanao, sa Visayas, at especially dito sa Luzon. So inshallah, at ganoon din po ang ating pagbati sa ating mga kapatiran dyan sa may gawing Talavera, Nueva Ecija,
at sa gawing Aliaga, Nueva Ecija, sa gawing Bungabon at Gabaldon, Nueva Ecija. Ganoon po dyan sa gawing Gapan City, Nueva Ecija, sa gawing Cabiao, San Isidro, Peñaranda, ating mga kapatiran dyan, at maging sa karatig na mga lalawigan ng Bulacan, dyan po sa Barangay Anyatam, kila Brother Abdul Malik Arceo and family, dyan po sa Baliwag, Bulacan, kila Brother Abdul Khalik, dyan po sa Baliwag community, Muslim community, maging sa Pampanga, sa mga kapatiran dyan sa Angeles, Pampanga, dyan po sa mga kapatiran natin dyan, naririyan sa Islamic Center ng San Fernando or Angeles City, Pampanga. At ganoon din po sa mga kapatid dyan sa gawing Tarlac City. Salam sa inyong lahat. At sa inyo na pong lahat na nakikinig sa ating palatuntunan, isang mapayapang hapon at naway ang habag at awa ng Allah subhanahu wa ta'ala ay sumaatin. At sa hapong ito, tayo po ay nintay pa rin natin ang ating mga kapatiran na supposedly na sila po ay makadalo sa ating palatuntunan sa hapong ito, yung ating mga bagong yakap sa Islam, mga kapatid natin dyan dito po sa Kalakhang, Cabanatuan City. At yung nga pala, yung nakaraang Biyernes, tayo po ay nag-umpisa na doon sa ating pag-aaral na Learning Basic Arabic, doon po sa Barangay Bulak, Gapan City, Nueva Ecija. Ito po ay nangyari nung inumpisahan nung Biyernes at patuloy na ito tuwing Biyernes pagkatapos ng Jumaa Sala, mga alauna 1:30 ng hapon hanggang 3:00 ng hapon. Yan po yung ating programa dyan sa ating Arabic learning. At pagka by the time na mabubuksan na natin yung ating library dyan po sa Gapan City, Nueva Ecija, tayo po ay lilipat dyan sa ating library. Dyan lang po yan sa harapan ng bagong munisipyo ng Gapan City. So ito po ay magiging accessible sa mga kapatid na magmula dito sa Cabanatuan, magmula sa Cabiao, Angeles, magmula sa Arayat, magmula sa San Isidro, at maging sa parte ng Bulacan. So ang location po natin na sa Gapan ay magiging accessible sa lahat ng mga kapatid na, especially mga kapatid na bagong yakap sa Islam. Alhamdulillah, sa mga nakikinig natin mga suki, kung sino man po ang nagnanais na magkaroon ng mga babasahin Islamiko, wag po magatubili na mag-text sa ating number 0927-8048-529. Yan po ang ating number. At pwede rin po kayo mag-send ng inyong message sa ating Facebook. Ang ating Facebook, Darun Nur. Ang Darun Nur Balik Islam, Darun Nur Islamic Center, Gapan City, Nueva Ecija. Darun Nur Islamic Center, Nueva Ecija. Yan po yung ating sa Facebook. Pwede rin po sa ating sa aking Facebook na Kamar Sabdullah, na makikita nyo ang page dyan ng Darun Nur. So makikita nyo po yung mga activities natin sa ating programa sa loob ng ating Facebook na nakapost. Ayan. So sa mga nagnanais na mga kapatid na meron kayong plano o kaya balak, siyempre doon sa mga wala pang asawa at balak magpakasal, tayo rin po ay nag-arrange ng Islamikong marriage solemnizing. Ganon din po yung ating pagkatapos magsyahada ang isang tao kaya magsaksi bilang isang Muslim na pumasok siya sa Islam. Pwede rin po natin yan bigyan ng seminar at yung pag-aaral niya mula 3 araw hanggang 1 linggo, at magkakaroon siya ng certification na maaari niyang gamitin ito sa mga legalidad na kung saan, kung halimbawa mag-abroad siya or mag-apply ng trabaho na kung kinakailangan ito'y tinatanong, ay makakatulong sa kanya. Maging sa mga
red ribbon na certificate, katulad halimbawa ng marriage contract na red ribbon, pangangailangan natin papuntang abroad halimbawa, or sa mga kapatid na nagdesisyon na maghiwalay, tayo rin po ay nag-arrange ng tinatawag na al-mubaraat, yung mutual divorce, yung mutual divorce, may mga papeles yun. So ito'y daraan sa Sharia court, sa Sharia court. So Islamically, ito nga ay mga papel na kung saan kailangan natin sa ating pang-araw-araw na pangangailangan in case na ito ay hiningi. Ganon din po yung pag-aakika sa mga bata or kaya pag-arrange ng mga kung may namatay sa Islamic burial rites. Ayan. Yan po yung ating programa sa ating Darun Noor Islamic Center Nueva Ecija. At syempre ang ating programa ay tuloy-tuloy sa himpilang ito, ang ating Islamic awareness dito po sa himpilan ng radyo, ang DWJ sa 84 sa inyong mga AM band. Okay, tayo po ay tuloy-tuloy sa ating palatuntunan at meron pong 15 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. At sa hapong ito, nais po nating tumalakay sa mahalagang aspeto sa aral ng Islam, ang tinatawag na Tawhid. Yung Tawhid sa wikang Arabic, ito po yung kahulugan nito sa English, yung monotheism. Monotheism, ibig sabihin yung kaisahan or oneness. Oneness of God or oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, na siya po yung tagalikha or lumikha sa lahat na ito. Wala siyang kasama, wala siyang anak or pamilya or kaibigan or inhinyero or sino man na kanyang nakasama nung likhain niya ang sandaigdigan or ang sanlibutan. Maging sa malawak na himpapawid at maging sa ilalim ng mga karagatan, maging sa mga kabundukan at sa mga kapatagan sa buong universe na ito, ay nag-iisa siyang lumikha, at ito ay hindi siya nangangailangan ng katulong or hindi niya kinakailangan mag-labor or magpagod, katulad ng kalpintero pag siya gumagawa ng isang bagay. Tayo po ay nag-exert ng effort at gumagamit ng mga ibang mga materyales upang mabuo natin ang ang ating ginagawa. Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala, sasabihin lang niya o kaya intent lang niya at sasabihin niya maging, at ang kanyang nais na maging or likhain ay magkakaroon. Yan po yung lakas at pagiging disenyo ng lahat ng sanlibutan. Ang the great designer ng universe, ang the great architect ng buong sanlibutan na ito, na napakaganda at mayroon pang mga kalawakan na hindi pa na-discover hanggang ngayon ng mga scientists, ng mga astronauts or mga tao na nagnanais malaman ang kalawakan. Hanggang ngayon hindi pa rin po natin maarok at maabot ang dulo ng universe na ito, na kung saan parte ng nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ganun kalawak yung concept ng aral ng Islam, at ganun din ka-specific yung kanilang pananaw sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pag sinasabing sa aral ng Islam yung tinatawag na Tawhid, meron po tayong 3 punto na dapat alalahanin or i-consider or i-considera yung kaisahan or kaya yung pagka-isa, yung kaisahan ng dakilang tagapaglikha, yung kanyang kaisahan sa pagiging Diyos or kaya Panginoon or kaya tagalikha. Pangalawang kaisahan, yun yung tinatawag natin sa Arabic, Tawhid ar-Rububiyah. Ibig sabihin yung oneness of Lordship. Oneness of Lordship. Pangalawa yung Tawhid al-Uluhiyah, yung tinatawag na oneness of worship. Oneness of worship. Yun yung kaisahan na siya lamang ang dapat sambahin ng kanyang mga nilikha.
lahat po ng kanyang creation ay kinakailangan sumasailalim or mapasailalim ng kanyang kapangyarihan. So pangalawang punto na dapat nating i-consider pag sinasabing kaisahan or yung tauhid, yung punto ng kaisahan ng kanyang attributes, mga pangalan. So oneness of names and attributes of Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung tauhid al-asma was sifat na tinatawag sa Arabic. So ito po yung isang paksa na kung saan mahalaga maunawaan ng isang tao bago niyang yakapin ang Islam, or kaya pag yumakap na siya sa Islam, kailangan malinaw sa kanya yung kaisahan ng dakilang tagapaglikha. Hindi yung naniniwala siya on the other hand sa kaisahan at kapangyarihan at kadakilan na nag-isa, pero on the other hand sa kanyang pag-iisip may iniisip siyang ibang makapangyarihan or ibang kapartner na binibigay niya doon sa kanyang kinikilala. Hindi po pwede sa aral ng Islam yon bilang isang Muslim. Bilang isang Muslim, ang paniniwala niya kailangan solid at specific at straightforward, na maalis yung anumang tinatawag na pagtatambal sa kanyang pag-iisip. Kasi pagka mayroong pagtatambal sa kanyang pag-iisip at sa kanyang puso, yun po yung nagbabaliwala or kaya na nag-null and void sa kanyang pagiging monotheistic, pagiging yung kanyang paniniwala na sa kaisahan ay mawawalang bisa, mabaliwala dahil sa meron sa kanyang, sa likod ng kanyang utak, sa likod ng kanyang pag-iisip, meron siyang tinatambal na ibang kapangyarihan na mas or kaya na dumadagdag doon or mas higit pa makapangyarihan doon sa pagkapangyarihan ng kinikilalang nag-iisang dakilang tagapaglikha. So ang paniniwala po ng isang Muslim ay monotheism na tinatawag or yung oneness. Itong tinatawag natin tauhid. Kaya ang isang tao na yumayakap sa Islam ay ang una-una niyang ginagawa ay magsaksi. Yun yung tinatawag natin sa Arabic magshahada. Ibig sabihin magshahada, magsaksi siya, mag-pronounce siya ng kanyang pagsasaksi, na yung sinasabi doon, ashhadu an la ilaha illallah, ako'y sumasaksi na walang ibang dapat sambahin maliban sa dakilang tagapaglikha ng lahat ng universe na ito ng sanlibutan, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ashhadu anna Muhammad an abduhu wa rasuluh, at ako rin ay sumasaksi ng Muhammad ay siyang alipin, sugo at propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maliban yun sa lahat ng mga propeta na sinugo at pinadala ng Allah sa bawat siglo ng human race. Yan, magmula kay Propeta Adam a.s. hanggang sa sunod-sunod na po yung mga henerasyon na yan. Henerasyon ni Hud, ni Saleh, ni Shuaib, henerasyon ni Noah, henerasyon ni Enoch, henerasyon ni Ibrahim a.s., kanyang mga anak, Isaac, Ismael, and then marami ng mga propeta at mga sugo na sa linya or sa lineage ng mga Israelitas, at hanggang sa dumating ang Propeta Muhammad sa lineage ng mga Arabs, magmula po kay Propeta Ismael na anak ni Propeta Ibrahim or Abraham. So dito po lumabas yung huling propeta sa aral ng Islam, ang Propeta Muhammad. Sumakanila nawa ang kapayapaan lahat sa line ng anak ng Propeta Ibrahim na si Ismael, ang dugo ng mga Arabs na yan. So yun bilang bird eye view tungkol doon sa tinatawag nating yung oneness or kaya yung tauhid. Tauhid. So pag ito yung papaliwanag natin yung pinakabuod ng tauhid, kung saan kinikilala or ginagawa or ito yung pinakapundasyon ng pananampalatayang Islam sa aral ng Islam, ang paniniwala po sa tauhid ar-rububiyyah, yung unang-unang uri or konsiderasyon. Pag tauhid ang sinasabi or oneness ang sinasabi, kailangan maniwala tayo sa pagkapanginoon ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung kanyang lordship, yung bilang isang dakilang
tagapaglikha, na siya yung nagme-may-ari ng lahat ng universe na ito, na siya yung creator, siya yung gumawa sa lahat, organizer, siya yung nag-organize na napakaganda, napaka-dalisay, napaka-systematize, lahat po. Siya po yung the organizer, siya yung the planner, siya yung nagplano kung paano itong magsusustain ang kanyang nilikha, or kung saan ito mag-e-end ang kanyang nilikha, kung saan hahantong, at kung kailan magsisimula ang kanyang nilikha. So siya rin yung sustainer. Ibig sabihin, siya yung nagpapatuloy ng kanyang mga nilikha. So hindi yung katulad nating mga tao, pagka tayo ay gumawa ng isang bagay, minsan pag nagawa na natin, halimbawa may proyekto tayo, let's say mga laruan or plastic or anumang bagay niyan na create ng isang tao, ay tuwang-tuwa, nakagawa siya ng ganun. Pagkatapos nun, ay pinababayaan na, hindi na niya pinagpapatuloy. Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya yung original na kung ano yung nilikha niya, pinagpapatuloy niya. Katulad tayo mga tao, nilikha tayo, naging tao tayo. Pag tayo ay pinabayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala, abay mawawala tayo sa ating kung bagay bilang pagkatao. Kung pinabayaan niya tayo, hindi tayo binigyan ng tinatawag na panuntunan ng buhay, mga aral na kung saan na dapat nating sundin para mamuhay bilang marangal at mirang moral na mga lipunan, mga tao sa lipunan, ay baka po ang buhay natin na parang hayop na wala tayong direksyon, ngunit hindi tayo pinabayaan. Yun yung sa punto na kung saan mamuhay tayo bilang mga tao. Sa punto naman ng tinatawag na mga biyaya, hindi rin tayo pinabayaan ng dakilang tagapaglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nung nilikha niya tayo, pinagpatuloy niya ang mga biyaya upang tayo ay patuloy na mabuhay. Halimbawa, yung mga pagkain natin, yung mga halaman, lahat na yan nanggagaling. Ang mga gamot nanggagaling sa mga halaman. Yung iniinom natin upang magkaroon ng enerhiya ang ating katawan, mabuhay ang mga selula sa ating katawan, mabuhay yung mga selula sa ating mga utak upang tayo makapag-isip, upang magkaroon ng motion at interaction ang ating katawan bilang tao. So kailangan po natin yung mga pagkain, inumin, ganon din po yung hangin, oxygen para patuloy tayong mabuhay, mag-function yung binigay niya sa atin, yung ating puso, at mga ibang pangangailangan. Kaya ang Allah, nilikha tayo mga tao, ay pinagpatuloy niya ang kanyang pagkalikha sa atin. Hindi lamang sa mga tao, sa sangkatauhan, maging ang mga hayop at mga insekto at mga halaman, mga kung ano-ano, lahat na nilikha niya, maging ang mga planeta, pinagpatuloy po niya ang pagmamanage, ang pagiging siya yung nagtuturo kung paano o nag-uutos kung paano sila umikot. Nilagyan niya ng tamang sukat na ang Earth na ito ay magro-rotate sa kanyang axis at magre-revolve sa araw. Iikot siya mula sa araw, gitna yung araw, at iikot yung mga planeta nito sa araw. So yun po yung kanyang disenyo, yung kanyang utos sa mga planeta na yan. At yung mga halimbawa, yung mga hayop na yan, nilagyan niya ng criterion o patakaran na sila ay ganyang klase at manganganak sila ng katulad din nila. At mga prutas, mamumunga katulad ng prutas. Katulad ng santol, halimbawa, hindi siya mamunga ng mangga. Ang mangga hindi dapat mamunga ng bayabas. So ganun din ang mga tao, kailangan manganak siya or mag-multiply ang mga tao na mga tao rin na kamukha nila. So yung kanyang balak or disenyo or planner, pinagpatuloy niya ito upang masustain ang kanilang living, ang kanilang pamumuhay, or upang mabuhay dito sa mundo na ito. At binigyan niya ng hangganan kung hanggang kailan. So siya rin po yung the giver of security or the giver of life, at siya rin ang kumukuha ng buhay. So siya yung nagbibigay ng seguridad, yung katahimikan, katiwasayan. Kapag hindi niya binigay ito, abay malamang sa wala ng humpay tayo binibisita ng earthquake, or kaya malamang sa nagkakaroon na ng ibang mga natural calamity na hindi na uminto
dahil wala ng kasiguruhan. Ika nga, wala ng seguridad. Pero hindi, binigay niya ang security sa atin. Ha? Hindi lamang doon sa pangkalahatan na seguridad, ngunit mayroong seguridad from specific to general. Yung specific, yung mga maliliit na bagay na kung saan tayo ay secured. Halimbawa sa ating munting pamilya, sa ating bahay, siya yung nagbibigay sa atin ng proteksyon na binigyan niya tayo ng pag-iisip upang gumawa ng bahay, upang ma-secure ang ating pamilya, upang tayo ay protektado mula sa lamig or protektado mula sa mula sa mga masasamang loob pag sa gabi. Ganon yung ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Binigyan tayo ng idea or kaya kaalaman paano natin maipagpatuloy. So nanggaling sa kanya yung provider of security. At hanggang sa ito ay nakikita natin doon sa pangkalahatang seguridad na tayo ay sinecured niya sa isang earth na kung saan bilang tahanan. Itong earth na ito, nilagyan niya ng bubong na yung kalangitan na nakikita natin. At sinecured niya tayo mula sa mga yung mga lumilipad na mga heavenly bodies na hindi tayo mababangga. Siya po yung nagbibigay ng seguridad sa atin. Kaya naman meron natutuklasan yung mga scientists na may mga prophecy na tayo ay malamang-lamang sa mabangga or kaya yung bang matatamaan ng malaking tinatawag na mga asteroids, yung mga malalaking bato sa himpapawid. So yun po yung sanhi na pagkasira ng earth na ito. So mula sa seguridad na binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala, tayo po ay protected. So siya rin ang the giver of lives na binigay sa atin ang ating buhay, at sa lahat-lahat na siya yung tagapamatnubay. So siya yung creator, nagtagalikha, organizer, nag-organize sa lahat. Nilatag niya ang mundo na ito, ang universe na ito, at siya yung planner, siya yung nagplano sa lahat na yan. Siya yung sustainer, siya nagsusustain ng ating pangangailangan upang mabuhay. Hangin, tubig, apoy, lamig, binigyan po tayo. Siya yung the giver of security, the giver of life, at siya rin yung kukuha ng ating isang araw ng ating buhay pag dumating na sa takdang ikanga oras. So yun yung isang punto na kung saan pag sinabi natin tawhid, yung tawhid al-rububiyah, yun yung the unity of lordship. So pag sinabi natin ng mga Muslim na may pagkakaisa or may kaisahan ang dakilang tagapaglikha, wala siyang kapartner, wala siyang anak, wala siyang apo, wala siyang kaibigan or sinuman, so taging nag-iisa. Pag sinabi natin gano'n, isa lang. Hindi tayo nagsasabi na sa ating bibig isa ang Diyos, pero meron tayong ibang binibigay pagtatambal sa Kanya. So, kaisahan ng Diyos. Pangalawang punto, yung kaisahan ng worship. Pag sinabi natin tawhid, yung tawhid al-uluhiyah, ito yung merong kaisahan of worship. Siya lang ang dapat sambahin. Kaya ang mga Muslim hindi nag-aalay sa mga puno ng kahoy or sa mga bato or sumasamba sa araw or anuman sa tao. Hindi po. Kaya merong unity of of worship. Merong tawhid al-uluhiyah. Yun yung sinasamba natin, isa lamang. Hindi yung marami tayong sinasamba or meron pa tayong sinasamba iba. Maging anuman siya, tao ba siya or nilalang ba siyang hayop or planeta or anuman, hindi po siya kasali doon sa ating sinasamba. May mga ibang nagsasabi, ay kaya pala yung mga Muslim kaya hindi kumakain ng baboy dahil sinasamba nila ang baboy. No. Hindi po natin sinasamba ang baboy. May nagsasabi din, ang mga Muslim sumasamba ron sa batong itim. Yung batong itim doon sa Makkah, yun ng kanilang niyuyukuan at sinusubsuban ng ulo. Hindi rin po natin sinasamba yun. Yun po ay isang direction lamang ng pagsamba. May unity of worship. May unity of direction of worship ang mga Muslim. Sa aral ng Islam, inutusan ang lahat ng mga Muslim magmula pa noon sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang the first direction of worship is the Jerusalem, yung Baitul Maqdis. Nung nahirang na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang propeta sa kanyang kapanahunan, mayroon po siyang natanggap na revelasyon or divine revelation na ibaling na ang direksyon ng pagdarasal doon sa Makkatul Mukarramah, doon po sa Kaaba. So kaya naman lahat ng mga Muslim
nandoon man siya sa Israel, nandoon man siya sa Egypt, sa Indonesia, sa Pilipinas, kung saan man, ang direksyon ng kanilang pagsamba ay isa lang. Hindi po salu-salungat. Pag titingnan natin yung mga iba, salu-salungat, may kaliwa, kanan, may east, west, lahat ng direksyon meron sila. Pero ang mga Muslim, isang direksyon, dahil yun ang utos na nag-iisang dakilang tagapaglikha. Ganun po yung concept. Hindi pwede mag-utos si Sultan Burkiya, hindi, dito kami, dahil nandito kami sa may gawing Southeast Asia, dito ang direksyon namin. Or kaya si King Fahd, nandito kami sa gitnang silangan, dito ang direksyon namin. No, hindi po masusunod. Walang direktiba, walang presidential decree, walang utos na sino mang hari or presidente sa buong mundo, maging sa bansa ng mga Muslim, na mayroon silang sariling direksyon ng pagsamba. Wala po. Iisa lang ang direksyon. Ang direksyon kahit saan man sulok ng daigdig, saan sulok ng daigdig dito sa mundo na ito, ang direksyon patungo sa Kaaba. Yun po ang center. So surprisingly, itong mga lately na discoveries na discover ng mga scientists, yung na merong parang miraculong nangyayari. Bakit may isang scientist na nakatuklas or naobserban niya doon sa himpapawid na merong kumikinang-kinang dito sa earth na ito. Ito po isang babaeng scientist na ang pangalan niya ay Sunita. Hindi ko matandaan yung buong pangalan, pero parang hindi European siya, ganun. Isa siyang lady astronaut, na doon sa himpapawid, wala nang tinig, wala nang tinig na maririnig doon dahil nasa himpapawid sa kalawakan, at wala na ring makikita, zero visibility. Pero bakit meron siyang na-observe or nakita na mayroong kumikinang-kinang dito sa earth? Nung tinugay-gayan at na-discover nila yung kumikinang-kinang na yon, kumikislap, ay yung pala yung Kaaba doon sa gitnang silangan sa bansang Saudi Arabia, specifically doon sa Makkah, yung Kaaba. So dito, kaya ito yung na-realize natin, ito yung direksyon kung bakit inutusan tayo ng dakilang tagapaglikha. Pag tayo ay sumamba, pag tayo ay magdasal, patungo doon sa direksyon ng Kaaba na yun. Dahil merong unity of direction of worship. Merong unity of worship, ang iisa lang ang sinasamba at iisa lang ang direksyon ng pagsamba. Ito pong Kaaba na tinatawag natin, yung direksyon na kung saan ito po ay existing na magmula pa man sa unang tao, ang propeta Adam alayhisalam. Meron itong larawan or picture noong nasa ground pa lang siya, wala pa yung kwadradong edifisyo or kwadradong building na yan sa bilang Kaaba, ground pa lamang siya nung panahon ng propeta Adam alayhisalam. Parang puntod-puntod lang, pero yun yung place or holy place na kung saan inutusan ng Allah na siya'y umikot ng 7 times counterclockwise. Inutusan ang Adam alayhisalam. At ganun din nung sa panahon na ng propeta Ibrahim alayhisalam, doon inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala gawin na or kaya i-construct upang maging visible yung place of direction of worship na yon. Ito po ay kinonstruct ng propeta Ibrahim or Abraham at ng kanyang anak na si Ismael nung medyo binatilyo pa lamang si Ismael noon alayhimussalam. So pag pumunta tayo ngayon sa Makkah, doon sa mga nag-hajj, sa mga Muslim, nakikita nila, meron tayong makikita footprint ni propeta Abraham or Ibrahim alayhisalam. Doon mismo malapit doon sa Kaaba na yon. Ito pong footprint na ito, pag nakita natin doon, parang hindi siya talagang wala yung mga fingers, pero yung sapin sa paa ang makikita natin. So gumagamit na sila ng parang sapin sa paa na parang tsinelas na ito'y maaring leather or maaring kung ano yung mga pangsapin sa paanong kapanahunan na yon upang maprotektahan ang kanilang paa. So makikita natin malaking paa ang nandoon sa footprint na yon. At ito po ay protected ngayon sa salamin na mayroong parang bahay-bahay. So isa yon palatandaan or tanda na kung saan ang propeta Ibrahim or Abraham na siya yung once upon a time, na siya yung inutusan ng Allah upang i-build up, upang gawin yung 4 na kwadradong
Kaaba na tinatawag ngayon na the first house of worship for mankind. Ito rin po ay nabanggit doon sa Bible, the first house of worship. Kaya meron tayong salitang Bethel, ha? Yung Bethel na yun, pag sa Arabic, Beit, ang Beit, bahay. Yung El, Diyos yun or God. Ha? So, sinortcut lang doon sa English, Bethel. Pero pag sinuri natin mabuti at translate ito sa Arabic, ang ibig sabihin noon, house of God or house of worship of God. Yun yung the first house of worship na tinatawag. Kaya tinatawag Baitullah, the house of worship to Allah. So ito yung inutos ng Allah na upang gawin ng Propeta Ibrahim, at inutos ito bilang direksyon ng lahat ng mga tao saan man sila sulok ng daigdig na doon humarap kapag sila ay nagdarasal. Kaya ang mapapansin natin kapag ang mga Muslim nagdarasal na sila ay linya-linya, ang mga kalalakihan ay shoulder to shoulder ang kanilang pagtayo. Kailangan matuwid, yung kanilang mga linya tuwid, at sa likuran yung mga kababaihan upang maiwasan yung tingin-tingin or kaya yung panaghoy ng syaitan na kung may maganda titingnan ganyan. So hindi po ganun. Kapag tayo magdasal, very solemn ang pagdarasal ng mga Muslim. Walang panghikayat. At hanggat maaari yung sa likuran na yon, meron silang division. Either either ito mga plywood or kaya mga tela, at hanggat maaari hindi mag-ingay at hindi marinig yung boses ng mga kababayan maingay sa likod. So ganun po kasolem yung pagdarasal, at haharap doon sa tinatawag natin Baitullah o kaya yung the place of direction of worship of Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sinabi natin dito, Tauhid al-Uluhiyya, ibig sabihin the unity of worship to Allah. So merong isang direksyon ang pagdarasal sa Allah, at dahil merong isang dinarasalan, merong isang sinasamba. So unity of lordship ang Tauhid al-Rububiyyah, unity of worship ang Tauhid al-Uluhiyya. So kahit saan man tayo sulok ng daigdig, kahit hindi tayo sabay-sabay ang mga Muslim, kahit yan let's say sa umaga hindi sabay-sabay nagdarasal yan, mayroong nagigising maaga, magdasal na siya bago sumikat ang araw. Meron naman nagigising, sumikat na at late na siya sa pagdarasal, pero magdasal pa rin. Doon po ang direksyon lahat. Bata man, matanda, babae, lalaki, doon po ang direksyon lahat. So meron tayo dyan, pag makapunta tayo dyan sa Al-Madinah Munawwara, doon sa Madina, sa Saudi Arabia, may makikita tayong mosque dyan or masjid. Ang tinatawag dyan masjid na yan, yung mosque, yung Qiblatain, Al-Masjid Qiblatain. Ibig sabihin ng Qiblatain, dalawang Qibla. Dito po sa masjid na ito, nangyari, dito na-receive ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ginawa niyang pumunta na or bumalik doon sa original na direksyon ng pagsamba. Dati kasi sa Jerusalem, nung na-receive niya yung ayat or yung revelasyon na yon, kakadagad nag-face na sila or nag-kibla na tinatawag na sila doon sa Kaaba. So doon sa masjid na yon, dalawang kibla ang nangyari. Ibig sabihin, nagsala sila una doon sa papuntang Jerusalem dahil yun ang unang direksyon. Nung na-receive na yung revelasyon, kakadagad nagsala sila or sumamba sila paharap doon sa Kaaba. So naging dalawa yung naging doon sa pag-kibla na yon sa isang pagkakataon na yon dahil sa dumating yung revelasyon. Kaya yun po yung tinatawag nating oneness or kaya tauhid, yung Islamic monotheism. So pangatlo, yung nakikita natin or aral sa Islam na gusto natin i-considera, yung oneness of the names and qualities of yung dakilang tagapaglikha Allah subhanahu wa ta'ala. Yung tauhid al-asma was sifat. So ito na yung sinasabi natin, may mga attributes, may mga attributes ang dakilang tagapaglikha na kung saan dapat nating kilalanin, yung kanyang katangian ba, yung kanyang qualities, yung kanyang katangian bilang Diyos or bilang makapangyarihan. Unang-una, meron tayong tinatawag na Ar-Rahman. Ito yung isang katangian ng Diyos, na ito yung ibig sabihin the beneficent
the beneficent, yung maawain, or mahabagin. Ar-Rahim, dito, the merciful. Ito rin yung parang wikang Arabic kasi mayaman, halos magkaparehas pero iba ang ibig sabihin. Pag sinabi natin sa English the beneficent, pero meron naman, pwede naman sa atin sabihin the merciful, or the benevolent. So Ar-Rahman, Ar-Rahim, dalawang katangian, ang maawain at ang mahabagin, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Maawain at mahabagin. Itong dalawang katangian, hindi niya po pinagkait kahit kaninong nilalang, especially sa mga tao. Hindi niya pinagkait ang kanyang pagiging maawain at mahabagin dito sa mundo, dahil lahat ng mga tao ay nakaka-enjoy ng kanyang biyaya. Maging ang tao sumusunod sa kanyang pag-utos, sa kanyang aral, o hindi sumusunod, ay nakaka-enjoy ng kanyang init mula sa araw, nakaka-enjoy ng kanyang tubig mula sa ulan, nakaka-enjoy ng kanyang oxygen mula sa hangin. So yun po yung awa at habag ng Allah para sa lahat dito sa daigdig. So yung kanyang awa at habag, hindi lamang yun sa mga tao, maging sa mga halaman, maging sa mga ibang mga nilikha, planeta, ibang mga planeta rito sa universe na ito, ay nag-i-enjoy rin ng kanyang awa at habag, ng kanyang proteksyon. Meron pa siyang katangian, tinatawag nating Al-Malik. Siya yung the king, siya yung hari. Pag sinasabi nating hari, dito maraming hari sa mundo. May Malik Fahad, Malik Khalid, Malik haring ganito. Marami pong mga hari dito. Yung ganoon din sa Europe, sa Britain, may mga hari dyan, mga queen, mga king. Pero yung kanilang pagkahari dito lang sa mundo. Pagdating doon sa kabilang buhay, wala na ibang hari. Kaya nga sinasabi natin, Malik Qiyaumiddin, Al-Malik Al-Middin. Siya yung hari doon sa kabilang buhay, Yaumuddin. So pagdating doon sa kabilang buhay, magsasalita ang Allah, kayo mga hari sa mundo, saan na kayo, pumunta na kayo rito. Yung mga hari, tingnan ko kung epektibo pa ang inyong mga pagkahari-hari ninyo doon sa mundo na yun. So wala nang magsasalita ron, merong kahit may gusto, kung hindi ito pahintulutan ng Allah, ay walang makapagsasalita. Kahit na magsalita, yung pa kaya magyabang-yabang doon, wala na po, dahil siya lang masusunod sa araw ng paghuhukom, sa araw ng kabilang buhay. Siya yung tunay na hari. Kaya ang isang katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung Al-Malik, the king. Meron din siyang katangian na tinatawag na Al-Quddus, the holy, ang banal. At meron din As-Salam. Ito yung kanyang katangian, the source of peace and security, ang pinagmulan ng kapayapaan at proteksyon at katahimikan. So yun yung katangian ng Allah. Yun yung katangian ng dakilang tagapaglikha. Isa pa rin katangian niya yung Al-Mu'min, yung the guarantor. The guarantor. Ginagarantihan niya ang lahat ng halimbawa, kung ang kailangan ng sustento ng halimbawa ng mga kaisdaan dyan sa karagatan ay ganitong kadami, bilyon-bilyon na hindi natin mabilang ang mga kaisdaan na dyan upang pakainin, upang mabuhay, ginagarantiyahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din ang mga tao. Bilyon tayo ngayon. Ilan tayo sa mundo? Almost 6 billion na ngayon sa buong mundo. So ginagarantiyahan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang seguridad, ang kanilang pagkain, ang kanilang iinumin na tubig, ang kanilang pangangailangan na init at lamig dito sa earth, sa mundo na ito. So siya yung Al-Mu'min, the guarantor. Ganon din Al-Muhaymin, the guardian. Siya yung nag-guide sa atin. Siya yung nagpoprotekta sa atin. At ganon din the Aziz, o yung Al-Aziz, the mighty, ang malakas. Meron din siyang katangian Al-Jabbar, the compeller. Siya yung siya yung masusunod lagi. Wala tayong kakayahan upang labagin ang kanyang pag-uutos. Ngunit dito hindi man natin yan nakikita. Sa kabilang buhay, tiyak na tiyak yung ating pagsuway sa kanya may kaparusahan
dahil pinapatunayan niya ang kanyang katangian Al-Jabbar na tayo ay makokumpel tayo gumawa ng kanyang kagustuhan. Meron ding kanyang katangian ang Al-Mutakabbir, the majestic, at Al-Khaliq, the creator, ang siyang lumilikha, ang tagalikha. Al-Bari, the fashioner or the evolver. Ang Musawwir, the fashioner, siya yung nagpa-fashion, nag-design, humubog sa ating mga itsura at ating mga physical na anyo, hindi lamang sa mga tao, mga hayop, halaman, insekto, lahat na po. Siya yung the fashioner. At Al-Ghaffar, the forgiver. Siya yung tagapagpapatawad. Siya yung nagbibigay ng kapatawaran. Mayroong nga hadith nagsabi na kahit ang kasalanan ng tao ay aabot pa sa mga kalangitan at mga kaulapan sa dami, kapag siya'y babalik at tumingi ng tawad sa dakilang tagapaglikha, papatawarin siya. Pero may kondisyon. Sa Islam may kondisyon, hanggat hindi niya bibigyan ng pagtatambal. Pero pag siya gumawa ng pagtatambal, yung tinatawag na polytheism, yung pagtatambal, pagbibigay tambal sa kanya, yun yung kasalanan na hindi papatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kanya. So ika nga, ang Allah ay mapagbigay, mawain, mahabagin. Siya ang ika nga the guardian, nagpoprotekta sa atin, ang nagpapatawad ng kasalanan, ang beneficent, ang the merciful, mawain, mahabagin. Ngunit kapag binigyan natin siya ng pagtatambal, yun po ang nagbibigay ng galit sa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ayaw niya tatambalan siya ng kanyang nilikha. Kaya naman sa punto pananaw ng Islam, sa aral ng Islam, ang pundasyon ng pananalig ng Islam yung tinatawag nating tauhid. Ang tauhid, merong tauhid al-rububiyah, yung oneness of lordship, na yung kaisahan ng dakilang tagapaglikha. Ibig sabihin, siya lang ang lumikha sa lahat na ito. Siya lang nag-iisang Diyos, ang nag-iisang may kapangyarihan. At tauhid, al-rububiyah, al-uluhiyah, the oneness of worship. Siya lang ang dapat sambahin. Siya lang ang dapat pag-aalayan ng pagsusumamo at susundin at pagbibigyan ng pagsuko, pagtalima at pagkamasunurin. The oneness of worship, yun po. At ganun din pag sinabi natin tauhid, yung monotheism, kailangan merong kaisahan sa kanyang mga attributes. Pag sinabi natin siya'y mawain, mahabaging creator lahat, hindi siya marami, ngunit yun yung kanyang mga katangian. Kailangan niya ma-encompass lahat, kailangan niya masakop lahat sa kanyang mga katangian, ang lahat ng kanyang mga nilikha. Kailangan niya ma-provide ito, kasi pag wala siyang awa, walang habag, hindi siya nagpapatawad, at kulang siya sa guardian, or kaya hindi siya compeller, hindi siya designer, hindi siya organizer, hindi siya life giver, kulang ang kanyang pagkapanginoon. So yun yung kanyang katangian na meron siya, ngunit nag-iisa lang siya. Sakop, saklaw niya lahat ang kapangyarihan. The mighty Aziz, siya yung makapangyarihan. So yun po yung konsepto ng tinatawag nating tauhid sa aral ng Islam. At kayo po ay patuloy na nakikinig sa ating palatuntunan. Meron na lamang tayong 8 minuto bago magtapos ang ating palatuntunan sa ating programa dito po sa Muslim Hour, ang ating Islamic Awareness. Dito lang po yan maririnig sa himpilan ng radyo, ang DWJJ 684 sa inyong mga AM band. At syempre ang ating programa ay hatid pa rin sa inyo ng Darun Noor, ang Development Awareness for Religious Understanding Towards Noble Unity and Reform. Sa pakikipagtulungan ng himpilang ito, ang DWJJ, ang radyo ng bansang pagkakaisa. At ngayon po sa ating mga nakikinig at nanonood sa ating palatuntunan, tayo po ay mayroong mga libreng Islamikong babasahin na kung sino man po sa inyo ang nagnanais na magkaroon nito upang sa pag-open ng inyong pagbukas ng inyong mga or kaya pagtuwid ng inyong mga maling haka-haka tungkol sa Islam at mga Muslim, ay kailangan nyo po itong i-go over at basahin upang hindi tayo maghatol or kaya mag-isip sa mga kapatiran Muslim na sila ay ganito, sila ay ganyan. So yun po yung ating
may paparating. At pag napapanood natin dyan sa mga internet at nakikita natin, mga professional po ang mga pumapasok at yumayakap sa Islam. Especially, meron dyan isang radio program po na ni kapatid si Ahmad Barcelon ang kanyang pangalan. Siya po ay dating pastor ng ano ba yung ang sekta ni Brother Barcelon. Basta isa siyang pastor na ang kanyang posisyon. Ngunit nung nag-Muslim siya at nakita niya ang Islam, sa aral ng Islam, niyakap niya ito. At siya po ay ngayon isang masugid na nagpaparating ng aral ng Islam. At meron po siyang programa sa radyo dyan po sa Metro Manila, sa DWBL ang kanyang programa. At nakikita natin na maraming mga kababayan ang interesado at mismo doon sa kanyang radio program pumupunta yung mga nagsasyahada, yung mga nagsasaksi at yumayakap sa Islam. Nung isang araw, yung isang attorney, nakalimutan lang natin kung sino yung pangalan, isang retired na judge siya or nagkaroon ng mataas na katungkulan sa gobyerno at makakailan lang, mga ilang araw lang yung mag-asawa naman na mga professionals. At hindi lamang ito, sa mga napakaraming mga tinalakay ng ating kapatid si Ahmad Barcelon ay talaga naman na marami po ang nalilinawan tungkol doon sa Islam at nalilinawan din nila yung kanilang mga dating sinasamahan na mga sekta or kaya mga denominations. So alhamdulillah, ito po ay isang hakbangin ng ating mga kapatirang Muslim at mga bagong yakap sa Islam na tungkulin nila mag-aral at patuloy na mag-aral at tuklasin ang magandang aral sa Islam. Kasi pag yayakap sila sa Islam at hindi sila mag-aaral, hindi sila tutuklas sa mga aral tungkol sa mga paksa sa loob ng aral ng Islam, ay mananatili silang gahol sa kaalaman at mananatili sila hindi mahubog sa kagandahang asal o kagandahang aral ng Islam dahil sa gahol ang kanilang narating sa kaalaman ng Islam. So maging sa mga, hindi lamang sa mga bagong yakap sa Islam, maging sa mga dati ng mga Muslim na kapatid natin, mga pinanganak sa kanilang mga lugar sa Mindanao, Basilan, Tawi-Tawi, Hologan, marami ring mga masasabi natin, mga kapatid natin na pinanganak doon sa mga lugar na yon na gahol din sa tamang aral ng Islam. Kaya naman mali yung kanilang representation bilang Muslim. Mali yung kanilang pagpapakilala sa mga ibang hindi Muslim, sa mga kababayan natin at sa mga ibang tao, yung isang Muslim. Kasi wala silang tamang aral sa Islam. Hindi nila pinag-ukulan ng oras at pansin itong pag-aaralan kung ano yung tamang aral sa Islam. Kaya tuloy nagkakaroon ng maling haka-haka yung mga ibang tao kapag nakita ang kanilang ugali, ang kanilang pinapakita mula pisikal hanggang kanilang pananalita, hanggang kanilang pagkilos, ay lihis halos lahat sa aral ng Islam. Kaya yun ang dinada nilang ehemplo sa ibang tao, ang maling punto, ang maling representasyon ng isang Muslim bilang tunay na sumusunod sa aral ng Islam. So ngayon kailangan natin baguhin yun, mga kapatid. Tayo mismo, ang mga taga Mindanao, ang mga anak Mindanao, kung sinasabihin natin, taga Marawi, taga Basilan, Tawi-Tawi, Holo, taga Palawan, tayo mismo ang dapat gumising at ipakita ang tamang aral at ugali ng mga Muslim. Huwag nating ipakita yung ipagpipilit na tayo ay ganito, nagyayabang ng ganyan, ganito. Hindi po. Dapat ang dalhin natin yung tamang aral. Kung ano yung sinabi sa loob ng Quran at sa kasadit, yun yung isabuhay natin. Hindi yung kung ano yung nakagisnan natin sa hulo. Halimbawa, pag sinabi hulo, ang mga bata pa ron, kumakaladkad na ng baril. Ibig sabihin, mayroong mentalidad na talagang agresibo ang mga Muslim dahil sa kanilang environment na kinagisnan. Pero dapat po, kahit na ganon, dapat pag-aralan natin ang aral ng Islam. Ang mga ganyan, sandata or kailangan yan hawakan kung kinakailangan lang. Kung ipagtanggol natin ang Islam, kung ipagtanggol natin ang mga ang aral ng sinasamba natin ng Allah Subhanahu, ang din ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, yun yung kailangan na kung saan. At kung tayo inaapi, kung tayo ay pinapatay, inaagaw ang mga lugar na doon, kailangan yun. Pero yung pinagyayabang na ganito, hindi po tama. So maling representasyon ang tawag natin doon.
Ganon din po, tayo po ay nanggaling sa Basilan, lumaki sa Basilan. Diyan po, ang ating mga kaklase dyan, isang pari na mismo na hostage ng mga Abu Sayyaf noon na si paring Nakorda ay matalik at ika nga close friend, hindi lang close friend, classmate pa sa kolehiyo ng inyong lingkod, ang si paring Nakorda Cirilo. So diyan po ay nakikita nila ang pagiging buhay na kung saan kailangan mamuhay ang Muslim man or hindi Muslim side by side na may katahimikan, hindi yung pinipilit natin ang atin. So ganoon pa man po sa ating mga paalala sa ating mga kapatiran na tayo po ay magkakaroon ng palagiang pag-aaral ng Quran at saka ng Hadith at saka ng mga ibang bagay doon sa Barangay Bulak, Gapan City, Nueva Ecija sa tuwing Biyernes pagkatapos ng Juma'a Sala. So ang inyong lingkod po ay naroroon at wala na po tayong oras sa araw na ito. Tayo po ay pansamantalang magpapaalam sa inyo hanggang sa muli. At ako pa rin po ang inyong lingkod, Kamar bin Yaqub Sabdullah, ang nagsasabi at nagpapasalamat sa buong pwersa ng pilang ito. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.